Ang Canada po ay naglabas ng babala, no, sa kanilang mga citizen kaugnay sa pagbabiyahe sa 17 mga probinsya at karamihan nga dito ay dyan po sa bahagi ng Mindanao. Avoid all travel ang nakalagay sa kanilang abiso. At pumalag dito ang National Security Council at sinasabi nila hindi ito sumasalamin sa kasalukuyang estado ng seguridad dyan sa Mindanao kasi kesyo meron daw problema sa krimen, sa terorismo. Ano naman ang masasabi mo rito, attorney? Kanina nakapanayam ko ang taga-Philippine Army dito sa programa din natin. Tinanong ko kung may ugnayan ba, hindi lang ang Canadian government, pati ibang mga gobyerno, para sa kanilang pagbabase doon sa kanilang babala sa kanilang mga citizen. Ano ba masasabi mo ukol dito, attorney? Well, una-una, hindi naman natin madidiktahan ang gobyerno ng iba't ibang bansa kung anong advisory maibibigay nila sa kanilang mga kababayan. No? Siyempre, pinangangalagaan nila yung well-being at safety ng kanilang mga kababayan. Pangalawa, dapat siguro tanungin natin, lalong-lalo na yung ating nasa defense sector, bakit ba nagkaroon ng ganyang guidelines? Siguro naman may basehan sila. Kung maaalala nyo, nakipag-ugnayan na rin tayo sa China para sa sharing of intelligence information dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na doon sa mga movements ng submarines kasi ang technology ng Canada ay madidetect nila yung mga submarines na merong capability na hindi rin madetect ng radar. So medyo advanced ang intelligence gathering ng mga Canadians. So kaysa sila ay magbalat sibuyas at magsabing walang katotohanan yan, I would rather na umupo sila doon sa mga sugo ng Canada at mga defense attaché ng Canada at intindihin kung bakit nagkaroon ng ganyang travel advisory. Dahil wala namang mag-i-issue ng travel advisory kung walang basihan. Kung nauna na ang China, ang Canada dyan, asahan natin na ang United Kingdom at ang Estados Unidos ay mag-i-issue rin ng kaparehong advisory. So meron talagang mga nagaganap na siguro ayaw malaman ng Defense Department natin, Defense Sector ng mga ibang Pilipino para hindi tayo mataranta. Pero alam nyo, nung bagong-bago akong congressman ng 17th Congress, tingin ko nahalal kami ng Mayo, nag-assume ng June, parang July, nandyan ako sa Basilan. Abay, doon sa Basilan na pinuntahan ko, naririnig ko, nararamdaman ko yung pagsabog ng mga bomba. Yung pala, as early as July of 2016, meron na tayong gera laban sa ISIS bago pa nila linusob at inoccupy ang Marawi. At yung kalaban ng gobyerno natin na ISIS sa mga panahon na yon, nakabase dati sa Basilan. Pero walang kahit anong impormasyon na linalabas ang Defense Department sa mga panahon na yon, July of 2016, na naririyan na pala ang ISIS sa Mindanao. So, yung mga ganyang impormasyon na galing sa Canada, kinakailangan po, imbis na ikagalit, imbis na ika-insulto, kinakailangan po, malaman natin kung ano yung impormasyon ng mga Canadians at tignan natin kung totoo at hindi dahil baka nga merong banta, hindi lang sa mga dayuhan, kundi lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Alam naman natin, may history tayo na ganyan, di ba, attorney, na yung nakidnap dyan sa naalala mo dati, Dos Palmas Resort sa Palawan, dyan din sa bahagi ng Mindanao na involved ay mga foreigner nga. So, kumbaga, pwede ba nating sabihin na ayaw lang magpakakumpiyansa ng Canadian government para sa kanyang mga citizen na nandito sa Pilipinas at ayaw nilang magkaroon ng kakulangan sa pagpapaalala na patuloy na mag-ingat? Okay, I would go one step further. Sa tingin ko, hindi lang sila ayaw nilang maging kumpiyansa ang kanilang nationals. Sa tingin ko, meron talaga silang basihan. So ang sa akin, alamin natin kung ano yung basihan nila nang tayo naman ay makapaghanda. Wala pong masama kung ang Pilipino mismo ay makapaghanda. Bakit naman natin papayagan na mga Canadians lamang ang mangangalaga sa kanilang mga kababayan? Dapat pangalagaan din natin yung seguridad ng ating sariling mga kapwa Pilipino. Tingnan po natin kung anong basihan natin. Maaari din kasi yung intelligence din nila, hindi rin yan na basta-basta. Marami din siguro silang linkages at bakit hindi na lang sabihin sa militar, makipag-ugnayan sa militar para magkaroon ng coordinated efforts? Well, hindi naman para sa Canadians yun na sabihin sa Defense Department natin kung anong dapat nilang gawin. Yan naman po yung paghihimasok sa ating pagiging soberenyang bansa. Pero ngayon, walang masama po kung makipag-ugnayan na
ang ating defense sector sa mga Canadians at malaman kung anong impormasyon na yan. Alam niyo po, medyo bagamat ang laki-laki ng intelligence fund ng ating presidente, tinanggalan nila ng intelligence fund ng ating Vice President na taga Mindanao na sana mas maraming mga connect para malaman kung ano nangyari. Ito po, resulta to sa pagtanggal ng confidential fund ni VP Sara na taga Mindanao na hindi natin nalalaman talaga kung anong ginagawa ng ating mga kalaban. Ay huwag niyong kakalimutan, yung bomba sa Mindanao State University, hindi po dapat yan nangyari kung nagamit ng intelligence fund ni Presidente at ng Armed Forces of the Philippines sa tama. Dapat yan na-preempt natin sa paggamit ng intelligence at confidential fund. So yung mga kalaban ni VP Sara, nako, resulta na po ito sa inyong pagkakait ng confidential fund sa isang tao na taga Mindanao na alam niya kung saan kukuha ng impormasyon tungkol sa ating mga kalaban. Bakit kasi tayo nagpipilit at tayo mga taga Luzon, tayo lang ang dapat magkaroon ng confidential at intelligence funds. At samantalang hindi naman natin alam kung saan bibili ng impormasyon, no? Gaya ng mga lihitin ng mga taga Mindanao. So, fact na nangyari po yung bombahan sa MSU proves hindi po nagagamit ang intelligence at confidential fund ng mga taga Luzon na tama. Dahil hindi nila alam saan bibili ng intelligence at ng intelihensya. No? Pero dahil pinagkait na nga nila yung taga Mindanao na may kakayahan, the burden is on them the burden now is on them, no? Tignan niyo naman kung ano yung mga sinasabi ng Canadian dahil bilyon-bilyon naman ang meron kayong intelligence fund. Kunin niyo lang ang lead sa mga Canadians at kayo na magkaalap ng impormasyon. Pero sigurado po ako, hindi mag-i-issue ng ganyang advisory na walang basihan. So ingat din po tayo mga kababayan, yung advisory na in-issue ng mga Canadians para sa kanilang mga kababayan, seryosohin na rin po natin. Maging listo po tayo, maging alerto at tayo na po ang magbantay sa ating sariling mga seguridad kung ayaw gawin yan ng ating Defense Department. Pero pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila, makipag-usap. Pwede. Wala pong labas sa ating soberenya kung manggagaling ang initiative sa atin. Hindi sila naghihimasok dahil tayo naman ang nag-request. At wala naman pong masama kung tayo magre-request, no? Dahil ang impormasyon na impormasyon. Intelligence is power. Knowledge is power. No? Alam niyo ba yung 70 na lugar sa Mindanao? Yes, meron. Ito, basahin ko ha. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Tama Misamis po, tama. Oriental, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Yan po ang mga probinsya, attorney.